Okay, so tapos na yung ating pa-emission. Hello, what's up guys? Okay, so magandang araw sa ating lahat. So ang gagawin po natin ngayong araw ay magpaparehistro tayo guys. Ayan, so andito tayo ngayon sa Tabuk, Kalinga. Dahil 2024 na ngayon, ayan, so renewal na naman tayo guys, ayan. Okay guys, so sa aking experience guys, ayan, so bali, hindi ko pala napansin na expire na pala yung rehistro ng vehicle na ginagamit ko, ayan. So ang alam ko nakarehistro pa siya, so syempre, buti nga lang hindi tayo napapara ng LTO. Pero pag natsambahan tayo, nako, ang laki ng violation. Okay, so una guys, kapag magpaparehistro ka ngayong 2024, ayan, so kailangan nating magpa-emission muna, ayan. So for the first time ko rin po itong naranasan guys, kasi nga magpapa-emission kami dito sa lugar kung saan andito kami. Ang problema nga lang, wala pala silang emission center dito. Take note lang tayo dito guys ha, kasi may matututunan kayo dito. Ano ang gagawin mo kapag wala silang emission testing center dito sa pagpaparehistroan mo? Grabe, napaka-hassle, diba? So nagpagawa ako ng sulat dito sa may LTO. So nagtanong ako mismo sa kanila, what if napadaan ako sa papunta doon sa pagpa-emissionan ko tapos may checkpoint? So yun pala, meron silang gagawin na letter na kung saan ipapakita mo ito doon sa mga officer sakali man tayo ay ma-checkpoint. So pwede pala yun guys, ayan, basta magmula doon sa LTO yung gagawin nilang letter na yun, ipapakita natin sakali man tayo ay mapara. Okay, so testingin natin. Challenge na naman ito guys. Natin kung mapara tayo, susubukan natin ipakita itong letter na galing mismo sa LTO. If tignan natin if matitikitan pa ba tayo or hindi. Oh, di ba? Surprise! Guys, bali ito pala yung sample na ginawa ng LTO. Okay, so shortcut na lang po natin guys ha. Ayan, so tinanong po kasi ako ng officer kung saan po ako magpapa-emission. So ang sabi ko dito sa mas malapit, kasi ang area po natin ngayon as andito tayo sa Tabuk, Kalinga. So ang suggest po nila, pinapapili ako kung saan ako pwedeng pupunta magpapa-emission, sa Malig, Isabela po ba or dito sa Tugigaraw. So ang sabi ko naman po is dito na lang po sa Tugigaraw kasi mas malapit kisa doon sa Malig, Isabela. So bali ang gagawin ko lang po is magpapa-emission lang po ako doon, and then balik po ako dito sa Tabuk, Kalinga kung saan dito po ako magpaparehistro, ayan. So yun po ang nilagay po nila dito sa letter, sa Tugigaraw na po mismo ang nilagay po nila. Okay, so subukan natin guys kung tayo po ba ay matitikitan, ayan. So mag-abang-abang tayo, ayan, kung meron tayong matsambahan na checkpoint, magchi-checkpoint sa atin, ayan. So wala na nga tayo magagawa kasi kung wala talagang emission center dito sa pagpaparehistrohan natin, no choice po tayo guys. Ayan, so yung mga iba daw na pumunta daw na magpaparehistro doon, walang emission, doon pa daw sila sa kabilang bayan pa po sila magpapa-emission, kaya napaaga pa po yung iba. So tayo naman, oras na po is 9 o'clock AM na po tayo, ayan. Alam natin guys, nasa oras na ito, ayan, maraming mga nagpapara na dyan, ayan, lalo na sa mga liblib-liblib na lugar, ayan. Yan, ops, teka lang, meron isang checkpoint, yun. Ayan, so hindi tayo pinara guys, ayan, so let's go. Naku, maulan-ulan pa, yan. Naku, andito na tayo sa may Bunton Bridge. Malapit na tayo sa emission testing center dito sa may Tugigaraw. Yan, umaambon-ambon siya guys. Ayan, so kung first time ka ulit sa lugar, ayan, sa gagamit ka lang po ng maps, Google Maps or si Magta. Ayan, so marami naman pong mga marites dyan na si Magta, kaya magtatanong tayo. Dahil marami tayong mga karga, ang sabi ng dun sa pinag-checkan natin ng emission, ibababa ko rin yung mga karga ko, tangina yan, no? Marami akong karga, puro mga wines, so mabibigat yan. Ilang karton pa yan na ano, na ibababa ko, wine, suka. Kaya naghanap kami ng ibang pag-emissionan dito. Tapos balik kami ng Tabuk. Tayo sa isang emission testing center dito sa Tugigaraw, ayan. O, naimot si Tugwada dito. O, ayan. So nakikita nyo yung logo na yan. Kasi pumunta tayo doon sa isa. Sabi nila, ibababa ko daw yung karga. Ang bigat yung karga natin, oh. Ilang boxes ho yan. Bubuhatin ko, ibababa ko. Kasi
hindi daw pwede, madiditik daw ng, ay iwan ko, basta kailangan daw, wala daw karga ito. Wala daw karga yung sasakyan. Yun, kaya naghanap kami ng iba. So, tignan natin kung... Ayun, so may nakita tayong pwedeng pagpa-emisyonan dito. Ayan. So, ang binayaran lang natin dito is 500 pesos. Hindi na daw kailangan tanggalin yung karga. Kasi meron palang pagpa-emisyonan na bawal daw na may karga daw yung vehicle. Pinapatanggal talaga nila. Pero dito, okay lang. Ayun, so tapos na guys. Ayan, so ang binayaran lang natin dito is nasa 500 pesos. Ang dali-dali lang, di ba? Ayan. Pero doon sa unang pinagtanungan natin na kailangan tanggalin daw yung laman ng sasakyan is mahal pala doon. So, balik na tayo ng Kalinga. Oh, di ba? Okay, may LTO. Paalis na nga tayo pero eto may LTO. Ayan, so pinakita ko yung sulat. Ayan, chinecheck nila doon sa likod. Relax lang, boy. Pinakita nating letter galing sa LTO. Tabok, sir. Dapat nagpalis ko kung may gabat. Opo. Sir. Kami kay chichin stem kami ni pakat sa ato, sir. Tamo may kami chichin stem nga ato, kasama di ko. Naodi nga nabasa kay sir ato, ni may sana dai. Sir, naodi nga nabasa so nga dinamag biya tabok tatay. Imbagami sir, diyan ka magpa-restore tayo. Kat imbaga na agad tagaramid kami ni kasurat, ito yung paramid ni sir. Ito na sir. Ayun guys, so pinakita natin yung sulat galing sa LTO. Ayan, so hindi po tayo tinikitan. Ayan. Pagkatapos niyang binasa yung sulat galing mismo sa LTO kasi may silyado na rin yun. And then chinik lang po niya yung driver's license ng driver. Ayan. So pwede pala yung ganun guys. Ayan, so sa mga naabutan po dyan ng due date ng kanilang rehistro, bago po kayo magpa-rehistro, magpa-emission, kailangan nyo munang magpagawa mismo sa LTO kapag wala silang emission testing center sa lugar na yun. Ayun guys, so pwede pala yung ganun guys ha. So hindi pala totoo yung chismis nila na kapag due date mo na tapos naparaan ka ng LTO dyan sa may highway sa dinaanan mo, makakalusot ka na pwede mong sabihin na nagpa-emission ka. Hindi pala pwede yung ganun kasi matitikitan at matitikitan ka. So kailangan yung sulat mismo galing mismo sa LTO tsaka valid po yung reason mo doon guys. Halimbawa sa amin, wala kasi talagang emission testing center dito sa napuntahan namin na pagpaparehistruhan, kaya yun po yung isang pinaka-valid reason. Ayun, so tapos na po yung ating pagpa-emission. Ayan. Pero grabe no guys, ayan, so ang layo pa yung pinuntahan natin. Pumunta pa talaga tayo ng Tuguegarao City. Ayan, biruin mo halos 2 hours yung time na inano po natin dyan. Papunta tapos pabalik, lalo na at traffic. O diba, buti nga lang nakahanap tayo ng testing center na hindi masyado strict. O diba? Tsaka alam nyo guys, mahirap din kasi kapag hindi registered yung gamit yung vehicle. Ayan, aberya talaga yan sa lakad, lalo sa mga biyahero po dyan araw-araw. Ayan, so kailangan magparehistro po tayo kapag alam nating due date. Okay, so sa akin naman hindi ko kasi alam na expired pala yung sa amin kasi nga nagpa-change name kasi ako. Hindi ko na-check na ang alam ko is kasama pala yun sa registered hanggang 2024. Okay, so buti nga lang na-check ko. Ayan, buti nga lang at hindi kami na-tsamba-tsambahan nung nakaraan ng mga LTO. Kasi kapag na-tsambahan tayo sa may checkpoint, naku, ang laki po yung violation. Ayan guys,
guys. So, salamat sa inyong panonood sa ating video at sana may natutunan po kayo sa ating video. Ayan. Kung may natutunan naman po kayo dyan guys, ayan, paki-comment na lang po dyan sa comment section. Ayan. Thank you so much. Thanks for watching. See you po sa next ating upload videos. Ayan. Thank you.